Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, ay pag-uusapan po natin. Ito pong naging pahayag po ni dating Senador Antonio Trillanes. Pero bagong lahat, muli ko pong hinihingi ang inyong suporta. Huwag po kayong mag-i-skip ng ads. Nang sa ganun, kahit papaano po, masuportahan po natin itong ating programa. No? So sa lahat ng may mga kakayanan po na makatulong, ako po ay talagang humihingi po ng inyong tulong, no, pinansyal, para nang sa ganon tayo po ay talagang makapagpatuloy. Okay, so para maintindihan po natin mga minamahal ko mga kababayan, at para mas mabigyan natin ng matitinding reaksyon ang pag-uusapan natin ngayon, eto't panoorin po natin yung bidyong ito na kung saan si dating Senador Antonio Trillanes po ang nagsasalita dito. Eto't pakinggan po natin, panoorin. Mahuhuli yan si Bato kung gagawin ni Remulla, John Vic Remulla at ni General Nartates yung trabaho nila. Hindi sila nag-form ng tracking teams. Bakit sa tingin nyo hindi ginawa? Kasi ayaw. Dahil? Ganun yun. Ayaw huliin. Ako, naniniwala na ako ngayon. It's very clear now to me na si Secretary John Vic ay naglalaro na. Playing both sides, ika nga. Ito mga kalaban ng administrasyon, pinoproteksyonan niya. Is either takot siya sa mga Duterte or compromised siya, meaning nag-play both sides na siya, namamangka sa dalawang ilog, or talagang grossly incompetent siya. Ang pinakang all of the above. So yun po mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, totoo po ang sinasabi po ni Senador Antonio Trillanes. Alam nyo, sa totoo lang, kung gusto talaga nitong ni John Vic Remulla at yung hepe ngayon na PNP na hulihin etong si Bato de la Rosa, matagal nang nahuli yan. Ang problema, ayaw. Nanggaling na mismo yan Nanggaling na mismo yan sa bibig ni Senador Antonio Trillanes. Kasi nga naman, sa totoo lang, di ako naniniwalang hindi mahuhuli itong si Bato de la Rosa. Kasi unang-una, kilalang tao to. Ngayon, kung talagang magsasagawa ng malawakang pagkilos ang PNP, pati ang Armed Forces of the Philippines at iba pang mga ahensya para suyurin yung buong Pilipinas, kayang-kaya. Lahat naman ng mga unit may mga may mga intel yan diba? Ngayon, bakit hindi ba nahuhuli itong si Bato de la Rosa? Tulad ng sinabi ni Senador Antonio Trillanes, ayaw. Yun lang yun. Kaya sa mga kababayan natin na umaasa na mahuhuli si Bato de la Rosa, mangyayari lang siguro yan kung itong si John Vic Remulla ay hindi na sekretary ng DILG. Dahil yung tukmul na to, kitang-kita naman sa kilos niya, namamangka po ito sa dalawang dalawang ilog. O hindi naman, baka natatakot itong si John Vic Remulla sa mga Duterte, o kung hindi naman, malamang may natanggap itong pera mula mismo kay Bato de la Rosa, na kung saan ang nakakaalam lang dito ito si John Vic Remulla, maging itong hepe ng kapulisan. Sa totoo lang, wala akong tiwala sa dalawang tukmol na to Mukhang ang trabaho nito ay puro kabig pera. Ay malamang itong si Nartates sa pagmumukha pa lang nito mukhang atat na atat ito sa bilyones. Pasensya ka na, General Nartates, wala akong pakialam sa yung tukmol ka. Kahit ikaw pa ang pinaka hari sa buong mundo, sasabihin ko ang gusto ko. Dahil tukmol ka. Wala kang kwenta. Anong pinag-usapan ninyo ni John Vic Remulla? Anong meron? Bakit ayaw ninyong hulihin si Bato de la Rosa? Magkano ang ibinigay sa inyo ni Bato de la Rosa? Ilan ang pinaghatian ninyo? Dalawa. Ilan ang pinaghatian ninyong dalawa? John Vic Remulla, pati Nartates. Anak ng teteng kayong dalawa. Kaya pala pinagplanuhan ninyo na paalisin si General Torre sa kanyang pwesto kahit wala namang dahilan
para magawa ninyo ang gusto ninyo. Lalong-lalo na to si John Vic Remulla. Alam ko kaya niya pinaalis si Torre ng walang dahilan dahil hindi siya makakaarte kapag meron silang ginawang meron naman talaga. Dahil nga 'di ba, kaya inalis ni John Vic Remulla itong si Torre dahil meron yatang hinihinging ganong kalaking halaga na pinagtakhan ni General Torre. Ba't kayo hihingi ng ganito? Meron namang ganitong mga gamit, para saan? Ngayon, nung kinwestiyon ni Torre, etong si John Vic Remulla, doon nagsimula na inalis niya si General Torre nang walang kaabog-abog gamit ang kapangyarihan nito ni John Vic Remulla. Tatapatin na kita, John Vic Remulla. Kung inaakala mo na malulusutan mo't makakalusot ka at hindi masisilip ng taong bayan ang pagiging magnanakaw mo, masisilip yan. Masisilip yan, John Vic Remulla. Lalong-lalo ka na, Nartates. Yung pagiging general mo, yung pagiging chief of staff mo, o yung pagiging hepe mo ng kapulisan, pilit. Pilit na pilit. Third general ka lang. Pero pinilit ninyong maging four star general ka, nilipat ninyo si Torre sa ibang departamento. Oo, sa ibang sa ibang agency. Katulad ng MMDA. Ngayon, mabalik tayo dito sa sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Sa totoo lang po, mga minamahal ko mga kababayan, sasabihin ko lang huto ng tapatan na hanggat hindi aalisin ni PBBM, hanggat hindi aalisin ni PBBM itong si John Vic Remulla bilang sekretary ng DILG, walang mangyayaring maganda. Walang mangyayaring maganda dyan po sa DILG, at walang Bato de la Rosa na mahuhuli. Dahil yung sekretary ng DILG at yung hepe ng kapulisan ay kapwa kapwa na babayaran ng isang kriminal o ng isang wanted na katulad ni Bato de la Rosa. Ngayon, pag-iinitan ako nito ni Nartates, sigurado pag-iinitan ako ni John Vic Remulla. Kung si Mima Alicia nga binenta ng mga ito 'di ba? Para matapos agad yung usapin patungkol kay Mima Alicia, kahit mali-mali yung pag-iimbestiga, gumawa na lang nag-imbento na lang ng pag-iimbestiga para matapos lang. Kahit na ang bumaril, kahit ang nagpapatay ay isang politikong galit na galit kay Mima Alicia, pinalabas lang na ang bumaril yung dalawang kriminal, no? Ang totoo, ang tumira nun, alam nyo kung ano, para sa akin, pulis din ang tumira nun. Hindi ako naniniwala na yung dalawang kriminal na yun ang bumaril. Kasi pinag-aralan din namin, bakit ganon? Bakit ganon? Bakit na-trace nila ng ganong kalayo, diba? At ganong kadali. Samantalang, diba? Pero tulad nga ng sinabi ko, ito pa nakakatawa dito, ibabalik ko lang yung dalawang kriminal. Ang balita ko, yung dalawang kriminal na yon dati nang nahuli. Dahil meron ng mga kasong patong-patong. Alam nyo kasi pagka ang kaso ng mga yan ay patong-patong, yung ibang kaso dyan sagasa na. Diba, may kaso silang murder, sagasa na yun. Ang kakausapin na lang nila doon, no, sekreto, yung judge, pati yung piskal o sino man. Alam mo na, nasa gobyerno tayo dito sa Pilipinas, hindi lamang politiko ang nababayaran, pati judge. Pwede niyang pababain yung kaso ng mga yan. O malamang mayroon silang agreement. O sige, akuin nyo to na kayo nga ang pumatay. O ikaw ikaw Pulano, o itong gagawin mo, ito yung rules mo, ito yung sasabihin mo, para lamang di lumabas na nagpapatay kay Mima Alicia ay talagang politiko, 'di ba? Biro mo, namatay yung tao, may 8 million na utang. Kung si Mima Alicia lang din sa kinikita niya kada buwan na halos 300 to 400,000, kayang-kaya niya bayaran yon monthly, 'di ba?
Ngayon, balik tayo dito kay John Vic Remulla, pati dito sa tukmol na si Nartates. Makinig kayong dalawa, tulad ng sinabi ko. Kung sa inaakala ninyo, matatago ninyo o habang buhay yung matatago yung mga kalokohan ninyo, lalabas at lalabas yan. At isang araw, sisingaw at sisingaw yung baho ninyong dalawa. Lalong-lalo ka na, Nartates. Huwag mong sabihin hepe ka ng kapulisan, magagawa mo ng lahat. Diyan tayo eh. 'Di ba? Pag mahirap yung nagsasalita, ayan, magagaling kayo. Ang bilis nyong kumilos, pero pag mayaman, mga tuta, aso, mga alipin kayo. Tama? Magagalit naman yan sa akin si Nartates. Wala akong pakialam sa yung tukmol ka. Basta sasabihin ko ang gusto ko dahil yan ang totoo. Ha? Yan ang totoo. Ngayon, para hindi kayo magmukhang kaduda-duda, hulihin nyo na si Bato de la Rosa para kahit papaano may magawa man lamang kayong maganda para sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa biktima ng EJK. Nartates, napapakinggan mo ba ako? Napapanood mo ba akong tukmol ka? John Vic Remulla, isa ka pa. Pag untugin ko yung ulo ninyong dalawa eh. Nartates, John Vic Remulla, ayusin ninyo yung trabaho ninyo Huwag kayong magpapakasiguro na iniisip siguro ninyo na hindi makikita yung mga katiwalian ninyo. Diyan kayo nagkakamali. Kung si Duterte nga hindi nakaligtas sa batas, kayong dalawa pa. Kayong dalawa pa, yan ang isipin ninyo. Kaya ang payo ko sa inyong dalawa, pag ibayuhin ninyo, ayusin ninyo ang trabaho ninyong dalawa. Dahil pag hindi nyo inayos, lahat ng utang ay may kabayaran. Lahat ng kasamaan ay may kaparusahan. So, ganun pa man, sa'yo John Vic Remulla, good luck na lang sa pagiging tolonggis mo. Lalong-lalo na sa'yo. Teniente Nartates. Hindi naman talaga to general Ang dapat itawag dito, Teniente. Teniente Nartates. Nasa pilitang naging 4-star general dahil kakuntsabo yung magnanakaw at mukhang pera na si John Vic Remulla. Kaya panawagan namin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., please, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., huwag ka naman maglagay ng mga taong kupal. Huwag ka naman maglagay ng mga taong namamangka sa dalawang ilog. Dahil hindi maganda tignan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bakit ba ang dami-dami mo nang inalis sa kanilang mga katungkulan dahil sinasabing mga tiwali? Ba't si John Vic Remulla, halatang halata na gumagawa ng katiwalian, hindi mo matanggal-tanggal? Dahil best friend mo? Dahil kaibigan mo? Wag naman ganun, Mr. President. Maging patas ka. Alisin mo na sa lalong madali si Nartates, maging ito si John Vic Remulla, kung ayaw mong masira ang kinabukasan ng Pilipinas. Hanggat nandiyan yung dalawang yan, walang mangyayaring maganda o walang magandang performance na makikita ang taong bayan sa hanay ng kapulisan. So yun lang. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.